Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa update ng Russia at Ukraine. Okay? So, ang nangyari, itong former Russian president sa kanyang Twitter post, nagbabala itong Russian president na magiging digmaang nuklear kapag patuloy ang West o ang NATO na susuporta dito sa Ukraine. Okay? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? Pero bago natin ito pag-uusapan, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa Facebook at sa YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV sa Facebook at sa YouTube, please consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita sa loob at labas ng ating bansa. Okay? Ito ngang Ukraine at Russia, no? Kung ano ng mga update tungkol dito. So, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So punta na nga tayo dito sa usaping Russia at Ukraine, no? Na itong former Russian president sa kanyang Twitter post nagsasabing nagbabala na magiging digmaang nuklear, no? Nakakatakot 'yan, no? Kapag patuloy ang West o itong NATO na susuportahan itong Ukraine. Okay? So, sabi ng Russian ambassador to the US na si Anatoly Antonov. Okay? Again, Anatoly Antonov. Imposible raw matatalo itong Russia. Yan ang sabi niya. Kahit raw tutulong itong NATO o ang West, imposibleng matatalo itong Russia. Yan ang sabi niya. Okay? Pwede kayong mag-comment dyan kung ano sa palagay nyo, ano sa tingin nyo ang sinabi niya ay totoo ba yan o hindi. Okay? So itong si Presidente Zelensky of Ukraine ay nadismaya. Okay? Dismayado itong presidente ng Ukraine sa hindi pagsusupply ng mga heavy artillery sa bansa nila. Okay? So matagal na itong humingi ng mga heavy equipment, heavy artillery para tutulungan ang kanyang sariling bansa, di ba? So ang humingi siya ng tulong dito sa West o sa NATO o sa buong mundo. Kahit nga sa Pilipinas, gusto niyang kausapin itong si Presidente Bongbong Marcos. Okay? Kung hindi pa man klaro kung ano ang topic o ano ang kanyang pag-usapan nila kay Presidente Bongbong Marcos, but also itong si Presidente Bongbong Marcos ay willing naman makipag-usap dito sa presidente ng Ukraine. Yes, itong si President Zelensky, no? Willing siya in a right time and in the right place. Okay? Yan ang sabi ni PBBM. So itong mensahe niya, siguro ito ay mensahe niya sa West, sa NATO at sa buong mundo, no? Na nanghihingi sila ng tulong itong Ukraine, okay? Sa pangunguna dito sa presidente nila, okay? Na si President Zelensky. Na ito lang daw ang tanging paraan, no? Sa katahimikan ng digmaan between Russia and Ukraine, na dapat raw talunin itong Ukraine para magiging peace ang ating mundo, no? Dahil nga sa ngayon, ito naman ang tinututukan ng buong mundo, itong away ng Ukraine at Russia, na halos lahat ng countries sa mundo ay apektado dito sa digmaan na ito. Okay? So itong German Defense Minister, no, na si Boris Pistorius, okay? Again, Boris Pistorius, no, German Defense Minister, na sabi na tiniyak niya na ito yung bansa pa na
nangunguna na patuloy ang kanilang suporta sa laban ng Ukraine, itong German na bansa, okay? Germany. So, itong Ukraine noon pa man ay nanghihingi o nanghihiling ito ng Leopard tanks ng bansang Germany. Pero wala pang response dito ang Germany. Kung magbibigay ba sila, tutulungan ba nila by giving tanks, Leopard tanks dito sa Ukraine. Okay? Yan ang update ngayon tungkol dito. At itong si President Zelensky naman ay galit na sa kanilang sitwasyon. Okay? So panoorin natin itong video na ito at sabay-sabay tayong mag-react at mag-comment tayo sa pangyayari. Okay? The supply of Ukraine with air defense systems must outpace Russia's next missile attacks. The supplies of Western tanks must outpace another invasion of Russian tanks. Nakikita mo talaga sa kanyang emosyon, no? Na seryoso siya sa kanyang goal na ma-outpace yung pangyayari. Babala ang Kremlin ng pagkakaroon ng mas matindi at mas mapanganib na labanan sa Ukraine sakaling pagkalooban ng North Atlantic Treaty Organization o NATO ang Kyiv ng heavy weaponry. Kasunod ang babala ng pahiwatig ng NATO na makakaasa umano ang Ukraine ng mas marami at mas matitinding military equipment gaya ng battle tanks. Ayan ang sabi ng NATO, no? Sabi ng NATO, makakaasa raw ang Ukraine na bibigyan ng mga heavy equipments, heavy artillery. No? Makakaasa raw. So, hindi pa natin alam, no? Na baka ngayon ay nagsimula na itong may pinag-usapan at nakaschedule na yung mga gagawin, di ba? So naalarma na siguro itong Russia, no? Kaya sabi ng Russia, mahirap talunin raw sila. Okay? Yan, as of now, yan ang kanilang mga pananalita, no, sa Twitter post, sa social medias, at saka binalita rin ito sa media, no, mga mainstream media. At missiles mula sa mga kaalyadong bansa nito. Sa isang Twitter post ni former Russian President Dmitry Medvedev, ibinabala nitong posibleng magbunsod ng digmaang nuklear ang patuloy na pagsuporta ng West sa Ukraine. Kapag aabot tayo sa digmaang nuklear, ang kawawa dito ay buong mundo, no? So itong Russia rin ay nagbabala rin sa buong mundo na wag tulungan ang Ukraine. Okay? Kasi kapag tutulong kayo ng Ukraine, they will force na gagamit ng nuclear, which is peligro yan, no? Bawal nga ito sa digmaan eh. So ganun ang posibleng mangyari. Okay? Sabi yan ni Dmitry Medvedev ng former president ng Russia. Giit naman ni Russian Ambassador to US Anatoly Antonov, imposible umanong talunin ang Russia. Samantala, kayo, yan ang sabi ng defense minister ng di ba? So, kayo, naniniwala ba kayong mahirap talunin ang Russia? No, kahit tutulong ang NATO o ang West? Comment at mag-react kayo. Comment down below, babasahin natin yan, okay? Pahayag naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ng kanyang pagkadismaya kaugnay ng hindi pagkakaroon ng sapat na supply ng heavy artillery ng bansa. The world must not hesitate today and ever. Sabi niya, this is a strong message ni President Zelensky of Ukraine na the world must not hesitate, no? Natutulungan sila laban dito sa kanilang digmaan sa Russia dahil ito raw ay this will cause problem in the future. Yan ang sabi niya. Ito yung mensahe niya, di ba? When the evil seeks revenge, the world needs resolve and speed. When the evil seeks revenge, okay? Ang
pinatutungkulan niya ay yung Russia. Kapag ito raw ang Russia ay mag-revenge, peligro raw ito. So the world must be ready for this. Russia is exporting terror. Russia is spreading the strain of the war across the world. Ukraine offers the world a peace formula. Please, 10 steps that the world Hindi ko rin alam na itong mga statement ni President Zelensky parang minomotivate niya ang buong mundo na talagang let's beware of Russia, or this is parang nag-warning siya sa buong mundo, no, na dapat tapusin na itong problema na ito. Okay, kasi hindi lang ito problema ng Russia. Problema ito ng NATO, problema ito ng West, kahit nga sa Amerika, problema rin ito, no? So, lahat ng parte ng bansa sa mundo problema raw ito natin lahat, no? Hindi lang Ukraine. must make faster than Russia makes its new moves. Mobilization of the world must outpace a next military mobilization of our joint enemy. Tiniyak naman ni German Defense Minister Boris Pistorius ang patuloy na suporta sa laban ng Ukraine para sa kalayaan, territorial independence at sovereignty kasama ng kanilang partners. Subalit wala itong nabanggit kung magpapadala ang Berlin ng Leopard 2 tanks na matagal nang hinihiling ng Ukraine. Samantala, inaasahang magpupulong sina US Defense Chief Lloyd Austin sa Ramstein Air Base kasama ng mga kaalyado at partners ng Estados Unidos para sa unang meeting ng Ukrainian Defense Contact Group sa taong 2023. Kat Dumaraos. Okay. So, ayan na nga, no, inilahad na natin ang sitwasyon, no? Latest situation sa Ukraine at Russia. Ngayon, ang nakakalito dito is itong bansang Russia, kung matatandaan natin, binisita ito ni former President Duterte. And we have a good relation na sa bansang Pilipinas at itong bansang Russia. Kung tutuusin pa nga, no, kung ating balikan ang mga balita noon, yung Russia ay isa sa mga bansang tumulong sa atin noong panahon ng pandemya. So malaki ang utang na loob rin natin sa bansang Russia, especially to nangungunang leader nila na si President Vladimir Putin, okay, of Russia. Ngayon, ang nakakalito dito is tayo ay member ng NATO, ang Pilipinas, no? Kung baga part tayo dyan sa NATO na posibleng tutulong sa Ukraine, no? Kung member man tayo ng NATO, no, nakasaad dyan sa kasulatan na we are obliged to help Ukraine. Kasi itong NATO ay yan nga, mga leaders ng NATO sinabihan itong si President Zelensky of Ukraine na makakaasa ka ng tulong. Okay? So, plus usap-usapan pa na mag-meeting, magkaroon ng pagpupulong itong si Presidente ng Ukraine at ating Presidente Bongbong Marcos. So hindi pa natin alam kung ano ang kanilang pag-uusapan. 'Di ba? Kung ating tatanungin si Presidente Bongbong Marcos, sa dalawang bansa na yan, wala siyang as per Marcos, hindi siya makikialam sa itong giyera ng Ukraine between Russia and Ukraine. So, pero member tayo ng NATO. So paano yan? Yan ang nakakalito ngayon, no? Ito lang yan ang analysis ko dito sa update na ito, ha, tungkol sa Ukraine at Russia. So, kayong mga audience ko dito, alam kong mga matatalino kayo.
ano ang mga posibleng mangyari in the future dito, no? Tayong Pilipinas, tama ba na neutral lang tayo dito? Hindi tayo papanig ng isang bansa, no? So ano ang magiging tugon ng Pilipinas na membro tayo ng NATO? Ano ang pwede nating itulong rito, no? Ang tanong, meron ba tayong maitutulong sa sitwasyon na ito, no? Are we obliged to help, no? Ano ang mangyayari sa NATO kapag hindi tayo tutulong sa Ukraine, no? Magiging ano na ba tayo? Hindi na tayo tutulungan ng NATO sa mga future na mga pangyayari natin sa bansa natin. So yan ang mga malalaking tanong na hindi natin masagot, no? So mahirap ito eh. So talaga bang ano sa palagay nyo ba? Ang NATO hindi ba makikialam na lang at hayaan na lang natin ang Ukraine at ang Russia kung sino ang mananalo sa kanila? O ganun na lang ba yung ating gagawin? So mahirap itong sitwasyon na ito. So kayong mga audience ko dito, no? Libre kayong mag-comment, mag-react, mag-analyze sa sitwasyon na ito. Kung dapat ba itong ipapatuloy sa ang NATO na tutulong dito sa Ukraine. Okay? So, guys, don't forget na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan, and don't forget na i-subscribe at i-follow rin ang ating Facebook at ang YouTube para lagi kayong updated sa balita na kagaya nito, no? Pati outside sa bansa na pangyayari ay ibinalita na rin natin. Okay? So, ayan, ito na yung ating update ngayon tungkol dito. So, see you in my next video. I-update ko kayo sa usaping digmaan sa Ukraine at Russia. Okay? So, guys, have a great day. Happy morning sa inyong lahat, and God bless everyone.